Kasama po ng mga nabasa kanina, kung kayo po ay kaka-join lang po sa amin, pakibalikan nyo lang po ang Psalms 50. Napakaganda po ng paraan ng pagsamba ng kanilang kapanahunan. Ganon din po tayo, mas higit sa ating kapanahunan. Lahat na po ng mga makatotohanang, mga pangyayari ay matutunghayan po sa Biblia lamang. And ang Biblia nga po ay napapatunayan na ito po ay na ipapatupad ng mga katotohanan pong yun sa ating mga buhay, although kasama muli po ng aming paghihikayat sa mga kapatiran, sa kanya-kanyang edad, sa pananampalataya, sa mga baguhan, at saka sakali po sa makakapanood po sa amin sa aming YouTube channel. Wala po kaming hangad kung di patuloy na maipahayag lamang po ang mga katotohanan ng salita ng Diyos sa tamang kaparaanan. Kasi marami naman po umaangkin siyempre na nagpapahayag din sila. Ang katanungan nga lamang po kung sa mga tamang kaparaanan. Well, nagpapatuloy po ako sa paghahanda ng bawat isa ng ating mga kapatiran, ministeryo, sa mga pangyayari. And if you are aware, doon po kami nag-prelude kanina, and I really hope nagbabasa po kayo ng ating mga posting sa ating FB profile, yung mga updates. Dahil significantly po, this coming Passover ng Israel, ready na po sila mag-aalay na sila nung tinagurian nilang red heifer, yung pulang baka. Pero yun po ay isang uri ng baka na kakaiba. Yung ginagamit lamang po nila sa pag-aalay sa Diyos sa mga nangyaring panahon, kultura nila. And tumatapat po lahat yung mga scholars na to, biblical scholars, whatever. Kasi, Pastor, nagpapaunawa kayo sa amin ng mga bagay-bagay. Yes, dahil sa kaalaman at patuloy na nais natin pong maipaunawa yung mga katotohanan na yon. Pwedeng sabihin Pastor, what if hindi naman mangyari yan? Kasi nangyari na rin po yan sa panahon ng Thessalonica. And so, patuloy po sa aking kaalaman sa Biblia, ang Diyos po nakakaalam ng lahat ng pangyayari. Isaiah 55:8, His ways are higher than our ways. And sabi nga, yung kanya pong mga kaalaman ay hindi natin maaarok. Dahil may patawa nga po ako kanina sa mga manggagawa. What if hindi naman dumating? Hindi mangyari itong mga biblical prophecy nito. Alam niyo po sa pananampalataya, no one can really say na yung kanila ang tama. But tayo po na talagang may pinangahawakan na uri ng pananampalatayang ito, kayo po hinihikayan namin, I know, sa akin pong katatayuan, ito po ang totoong pananampalataya. Nakabase po sa Biblia, sa mga katuparan. Sample po is this. Pastor, kung hindi nga dumating, ganun po ang Diyos katalino, is omniscient. No? Dahil nung panahon po na ang Tower of Babel ay tinatayo sa katalinuhan ng tao, so ang mga biblical scholars ngayon naghahagilap. Kasama na si Pastor doon. Pwedeng itwart, pwedeng baguhin ng Panginoon ng kanyang programa. Pwede niyang i-delay. Kasi marami nang nag-expect ngayon Marami na nakakaalam. Pero actually, walang pwedeng umangkin na ito yung date. Very clear po yun. No? Sa Acts
Acts 1:7. Walang nakakaalam. Ang Ama lang. So kung ano yung timetable niya, na papababain niya ang Panginoong Jesucristo, siya po nakakaalam nun. So, yung timetable ng scientific mga updates na ito, nangyayari na, di ba? Yung Arctic na ano na yan, natutunaw na, grabe na po ang pagtunaw. Lahat ng aspeto, nandiyan po, nakikita natin. But, ano po ba ang kahulugan ng mga pangyayaring ito? Ano po ba ang aming magiging paghihikayat sa bawat isa, lalo na sa mga kapatiran natin sa ating ministeryo? Kayo po ay ugnay sa ating tema, iniahanda po namin. No? Tayo po ay naghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kailanman po yun, ang mahalaga ay nandoon po ang ating pananampalataya. Andun po, hindi tayo magagaya dun sa karamihan na nagpapahayag ng kanilang relihiyon, eat, drink, and be merry, for tomorrow. And merry pa nga, ayan, mamaya bahagi sa mga ilang pag-aaral, for tomorrow we die. Ganun lang po, hanggang dun lang sila eh. Hindi nila alam yung pinahayag ko last week na buhay na walang hanggan. No? And that eternal life na ating patuloy na tatamasahin, hindi lang sa mundong ito. And totoo po yun, bakit yun po ang pasimulang paghihikayat ni Pastor, systematic theology again yun, ang Diyos po ang nakakaalam ng lahat. So, ang purpose namin, i-prepare kayo, no? And pagtibayin pa po ang ating mga pananampalataya sa mga nangyayari na sa atin pong kapaligiran. So sa mga baguhan naming kapatiran, patuloy po nagpapaunawa si Pastor sa mga tamang paraan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa mga matatanda sa pananampalataya, ay nandoon ang patuloy ko pong pagpapaalaala na rin na wag po tayong masayang, tayo pong may edad na no, sa pananampalataya, ay masayang. And sakali po na tayo patuloy na gagamitin pa sa aspeto, and you know, partly this week, namanga ako dahil very early in the morning may friend request sa akin. And after 50 years, yung aking elementary batch, 1974, hinagilap po ako kasi may reunion kami. Jubilee namin, Jubilee. And as of now, nagmi-minister po ako dun sa group chat namin. And partly, I hope, lahat tayo nagagamit. The other day, andyan si Pastor sa ating chaplains ministry, gumagampan po ako. And sa mga wala pong pananampalataya, na binabanggit ko po ngayon umaga, ang kanilang mga prioridad sa buhay, ang kanilang mga pinagtutuunan ng pansin, ay nagpapatungkol po sa mundong ito. No? At hindi po sa ating Diyos na kinikilala, sa ating Diyos na tagapagligtas. And this morning, sabi nga po sa isang kasabihan, sa ating mga katabi, sa inyong mga tahanan, sige nga, pakitanong po ang katanungang ito, ano ang plano mo sa iyong buhay? Ano ang plano mo sa iyong buhay? Ha? O sige, para praise natin yan. O ano pa ang hangarin mo sa iyong buhay? Okay. Magpayaman, mag-asawa, mag-aanak, etc., etc., etc. Diba? Walang katapusan. And sa isang katulad ni Sister Helen, siguro inip na siya na bumalik si Lord para matapos na ang kanyang pampisikal na kalalagayan. Sister Helen, ito for God's glory ha.
yung nakahanap sa akin, ang asawa niya ngayon ay comatose. Matapos din ng mga pagdadialysis. Purihin ng Diyos, ikaw kapatid, kahit 3 beses kang dinadialysis, wala ka pa sa ganung kalalagayan. No? I believe dahil natagpuan mo ang Panginoon sa tamang oras. Yung nakahanap po sa akin, yung asawa niya ngayon ay nagpapaprayer sa akin. And let's really pray na matutugunan yung mga ganung kahilingan sa kaluwalhatian ng Diyos. Na po. And, somehow, at times, Lord, minsan kay Pastor mamaya ko ididiin yung focus ko kasi minsan talaga ako sa Panginoon, Lord, dito nagtatalo yung mga theologians kasi yung mga signs and miracles daw, wala na daw ngayon. Kasi panahon lang daw yun ng mga apostol, ng mga alagad ng Diyos. I believe, no hindi po We have the spiritual gifts, the gift of healing, etc. And if we are just true to our faith, mangyayari. And tinatanong ako, kahit sa ilang biruan, kahit yung mga box ko the other day, ang bibig time nila pero puro problematic sila sa mga buhay nila. No? Not to mention siyempre, alam ko yung mga issue And tayo, na nasa isang magandang kalalagayan, yun nga doon ang katanungan ko ano po ang ating mga prioridad pa sa buhay? Ano pa? No? Kasi, alam niyo yung plano, hangarin, pupunta yan sa isang word na pag-aaralan natin ngayong umaga. No? Hindi natin alisin. Yes, yung mga plano na yan, makapag-aral, makapagtapos, yes, okay naman lahat po yan. Pero ang tanong ko, yan ba ang prioridad nyo sa buhay? Kasi yun yung sinasaad ng ating pag-aaral ngayong umaga. Very clear na napakaganda ng isang katauhan na binabanggit sa Bible. Isa siyang katauhan na meron siyang prioridad. So, pansinin niyo yung mga katauhan sa Bible, tignan niyo ang kanilang mga prioridad. Ayan. So, ibase natin mga sarili natin ngayong umaga. Tayo, sa ating panahon, bilang iglesia na, ang ganda nga ng song kanina It is by His grace, lahat, nandun Strength, nandun na No? And we should really be astounded and amazed sa Diyos na kinikilala natin. Pero still, ano nga po ang ating mga prioridad sa buhay? Ayan. Siguro sa pag-aaral na ito, kahit po sa mga makakapanood sa amin, idagdag lang po nating kaisipan, kaalaman sa inyo. Ano pa po ba ang prioridad niyo? Ako, ang dami ko pong kausap, ang yayaman. Iba po ang mga prioridad nila sa buhay. Hindi natin alisin yun. Sige, gusto natin matikman din. Sabi ko nga, may messages. Lahat ng katatayuan natin ngayon, ito'y mula sa Panginoon. No? I hope so. Hindi galing sa paraan ng mundo. Kasi yung mga mini-minister ko po ngayon, ang yaman nila, ang katatayuan nila, ay galing sa mundo. Kaya nga lagi kong ine-emphasize, ang Kristiyano, hindi na po tayo. Dapat katulad nila, Romans 12, we do not conform any longer to the pattern of this world. Meron na tayong dapat na prioridad sa buhay. At ano nga po yun? Well, siyempre, paano tayo patuloy na makakasunod, no? Paano tayo makakapamuhay, pangahawakan ng mga katotohanan ng salita ng Diyos na yun sa mga anumang aspeto, mahirap na katatayuan ng buhay. And totoo po, no, na as per may mga ilang classmates na yan, medyo exaltation lang ni Lord lahat sa mga pangyayari. Dami ko po pwedeng ipatotoo, but
I would deal na lang po muna sa ating pag-aaral. And again, Ma'am Jane, the verses, bahala ka na. God bless you. Sabi po kasi, sa puso ni Pastor ngayon, um, may isang katauhan nga po, mapapansin nyo ito, mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. At ang aking hashtag, ang magnanakaw. Ayan. Sa English, ay usapang magnanakaw muna tayo ngayong umaga. Thief. Yan. Yan. Siguro nararamdaman nyo na. Ano ang tatake ni Pastor? Ano bang katangian meron ang isang magnanakaw o thief? Well, pinahayag po yan sa umpisa ng Lumang Tipan, etc. Meron siya mga katangian. No? At baka talunin pa tayo ng mga Kristiyano. Doon ako didiin kaagad. Diretso na ako sa focus ko. Anong katangian ng magnanakaw? Ha? Siyempre magnakaw. Di ba? Kaya nga magnanakaw eh. Di ba? Literally. No? Pwede natin iambing yan. Kakaiba yung mayroong word na robber eh. Yung robber, minsan, on that concept, yun din ginagawa niya. Mangunguha ng hindi kanya, pero meron siyang aspeto na kung kakailanganin, katulad ng Good Samaritan na kwento, di ba? Hindi lang nila ninakawan yung isang naglalakbay, sinaktan pa o pwede pang patayin. Yan. So, ang isang issue na gusto ko lang, ibaba ko lang muna doon sa thief na binabanggit ng Bible mula sa Lumang Tipan. Tignan po natin yung mga katangian nila, ha? At gusto ko yung idiin kagad eh. Ano ang kanyang pangunahing katangian? Sabi ko nga kanina, eh, di ba? Ano ang kanyang prioridad? Di magnakaw. Ay, pero nasusundan niyo na ako doon. No. Eh, ang Kristiyano, ano ang ating prioridad? Di ba? Dapat mamuhay para sa Panginoon. Eh, yun nga ang issue ko eh. Eh, mabuti pa nga pala itong mga binabanggit sa Bible na mga magnanakaw o thief. Bakit? Pansinin niyo ang katangian nila. The very issue here, yung prioridad nila, no? Ha? Ay, sa aspeto, ganun pa rin. Nasa tema pa rin po ako. Binanggit yun sa Revelation 16:15. Di ba? A thief cometh, di ba? Sa kanyang aspeto, sa kanyang katangian. Bakit kaya ang hilig banggitin ng Panginoon o ng Diyos mula sa Lumang Tipan ng mga propeta ang magnanakaw, ang thief? Yan. No? Anong meron siyang katangian? Okay. Baka talunin tayo. Siya may prioridad. Tingnan nyo itong mga magnanakaw na ito na babanggitin ko. May mga prioridad sila. Tingnan nyo. Of course, sa Old Testament to the New Testament, illustrate sila. And the word study na priority muna po, yung katangian na yon, ay there is that word prior. Kaya nabuo yun eh, priority. Yung prior na yun, bago ang lahat o ang mga pangyayari. So, ang mga magnanakaw pala, di ba? Alam nila eh. Titiktikan muna nila ang mga bahay na mayayaman, di ba? Bago nila iakyat bahay. Yan. Titiktikan muna nila kung sino yung kanilang, yung walang, lalo na ngayon. O, ingat po kayo, ngayong Holy Week na naman. Marami na naman po magnanakaw ngayon kasi alam nila wala kayo sa mga bahay natin. Eh. No? Andyan sila. May ano sila, may katangian sila. May prioridad sila. Malayo pa, no? Nagpaplano na yung mga yan. Okay? Parang, sino yung mga nalungkot nung mamatay na yung sa isang palabas na English sa Netflix? Di ba? Nung mamatay na yung, akala nyo namatay na, nag-iintay kayo ng panibagong kabanata nung mga puro magnanakaw yun. Naman, nagnakaw ng mga bangko. Sumikat yun eh, yung palabas na yun eh. Hindi yung...
Sige, gawin natin, pagandahin natin ang pagnanakaw. Heist, di ba? Heist o haze. O ano bang how do you pronounce heist? So, I am the professor here. Maaki nga yung salamin ko, nakalimutan ko. But anyway, nagpaplano, nagpo-programa, paano magnakaw. And mamaya, may papakita akong katangian eh. Mabuti pa ang magnanakaw na po, may prioridad sa buhay. Ha? I hope tayo mga Kristiyano, ano po, ay mas higit kaysa sa mga magnanakaw. Yan po yung focus ni Pastor ngayon eh. Diba? Sa verse 15, andun yan eh. I come as a thief. Bakit kailangan gamitin ng Panginoon yung katangian na yun? I come as a thief. Ha? Bakit din binanggit yun ni Pedro? Di ba? Thief in the night. Bakit kaya? Bakit? Lord, di ba negative yung pagiging magnanakaw? On the other side muna, tignan natin. Baka talunin tayo. Kasi tayo dapat supposed to be children of light, salt of the earth, etc., etc. Kung ano-anong kamunduhan pa rin ang mga pinaggagawa. Kung ano-ano pa rin ang mga pangunahin, hinahangad, prioridad, no, ng mga Kristiyano. Instead, mismo, the will of God. Bakit po? Unang pagbabanggit po na isi-share ko lang, madami. In Jeremiah chapter 2 verse 26, mabuti pa ang magnanakaw daw. Better pa yung thief kesa sa bansang Israel. Naku, masakit ito. Better pa ang magnanakaw kesa sa mga Kristiyano. Ito yung panahon nila. Better pa ang magnanakaw kesa sa mga Hudyo. Jeremiah 2, Ma'am Jane, 26. Alam niyo bakit? Better pa ang magnanakaw sa panahon ng church kesa sa church. Bakit? May hiya. Tingnan niyo yung magnanakaw dito sa Jeremiah 2:26. Nahihiya pag sila ay nabubuko o nahuhuli. Ang Kristiyano, nahihiya ba? Medyo mabibigat na mensahe ni Pastor ngayon, Paalala na eh. Panahon na eh. Ano ba? Ha? Tingnan nyo. Mabuti pa yung magnanakaw, may hihiya. Ha? Ganda ba? Gandang katangian. Jeremiah 2:26. Pag hindi tayo nagbabasa, hindi natin makikita ito eh. Pinag-ugnay-ugnay lang ito ni Pastor. Alam, may study. Kung nga, Lord, no? Buti pa yung magnanakaw, may hiya. Galing. Diba? Paki-assess mga sarili natin. Hindi pa po ngayon breaking of the bread, hindi ngayon anointing of oil. Pero naghahanda na po tayo eh. Kung timely yung mga biblical prophecy na yun, 2 weeks to go, He comes like a thief in the night. And hindi natin alam ang ating mga buhay. On that concept, sabi ko nga, ganda, Lord. Buti pa yung mga magnanakaw, pag nahuhuli, nahihiya. Pero ngayon, makikita nyo ngayon, puro walang hiya na sa FB eh. Di ba? Kabastusan na yung mga nasa FB eh. I'm sorry to say. Dahil kumikita lang yung mga vlog-vlog nila, pinapakita na lahat ang katawan nila eh. Kawawa naman. Dahil lang sa pera. Yun na yung prioridad nila ngayon. No? Yun na yung prioridad nila. Kasi aga-aga sila kung ano. And here, wala nang hiya. Mga kabit ngayon, wala nang hiya din eh. Di ba? Nagmamalaki pa eh. Kabit ako ni congressman. Kabit ako ni senador. Wala nang mga hiya. And mabuti pa nga daw pala itong magnanakaw. May hiya. Diba? I hope may paalaala po sa ating lahat. And pwede siguro, magbiruan na lang tayo sa katabi natin ngayong umaga. And minsan may term yun eh, di ba? Ginagamit yun.
Lalo na pag nag-aasaran kayo, mahiya ka naman. Di ba? Ginagamit niyo yun, di ba? Mahiya ka naman. Oh, di ba? Or, minsan tinatanong yun, may hiya ka ba? Di ba? Although may joke si pastor doon eh. Ang mga Kristiyano, compared doon sa mga walang hiya, ang dapat ng Kristiyano, hindi naihiya. Ginagamit ni pastor yun, di ba? Kasi minsan may mga Kristiyano mahiyain eh. Yung negative side. Dapat ang Kristiyano. Kaya si Dia, nag-ano yan sa amin ni mama niya eh. Ang kakapal na mukha namin ni Sister Michelle, humaharap kami kani-kanino matataas ng tao eh. Nakita niyo na naman si pastor na isang araw, di ba? Katsikahan lang namin si ano, di ba? Hindi kami nahihiya. Ha? Oh, atribida nga eh. Oo, di ba? And we declare our faith. We declare our faith. And sa ilang aspeto, na gusto ko ipakita lang yung mga aspeto na yun. And another character na makikita ninyo, pinutray, ano ang katangian ng isang magnanakaw in Joel 2:9. Tulad daw po sila ng mga locust na yon, devourer, and sila ay katulad ng mga akyat bahay. Di ba? Kung ano ang masasamsam sa bahay ninyo. Di ba? Yun naman yung negative side ng mga magnanakaw. Talagang walang pinalalagpas. Kaya nga pag nanood din kayo sa FB, di ba, ang ganda ng mga CCTV na napapanood nyo, yung natutulog, nananakawan ng cellphone. Di ba? Mayroon sa CCTV, galing eh. Pero ang gagaling ng magnanakaw na yun, talagang daan-daan umaakyat, parang locust. No? Basahin niyo yung Joel na yan. Yung aakyat sa window, dadaan. Galing nung panahon na yun, yung pala na yung katangian nila. Meron silang katangian. Ha? And, kasi nga, yun ang priority nila eh. Sa buhay, magnakaw. Galing. Ano po? Tayo kaya? Tayo, niligtas na, binigyan na ng privileges, mind of Christ, Holy Spirit, pero ano pa rin mga pinaggagawa eh. Di ba? Pwedeng sabihin, mabuti pa ang mga magnanakaw. Ha? And another character, ang ganda eh, etc. Proverbs 6:30. Oo. Proverbs 6:30. Bato-bato sa langit ang tamaan wag magagalit sa mga nanonood po sa YouTube. Mabuti pa daw po magnanakaw kaysa sa mga ngalunya. Better than adulterer. Proverbs 6:30. Diba? Grabe. No? And bakit? Mabuti daw sana ang magnanakaw, katanggap-tanggap pa, pag nagnakaw siya dahil nagugutom. Compared sa mga ngalunya. Alam nyo, madaming, hindi lang naman ang literal na mga ngalunya, yung physical eh. Tayong Christians, we are now the body of Christ. Ulitin ko. We are the temple of the Holy Ghost. Kung anong ginagawa natin sa katawan natin, nangangalunya tayo sa mundo. Ano po? Hindi lang po yan sa spiritual na, physical na, meron kang kinabit, adultery, meron kang hinahangad sa buhay na hindi naman kalooban ng Diyos sa iyo. Pero hinahangad mo, gagawa ka ng paraan, kakapit ka sa patalim, mga ganun pong kultura. Hindi na po dapat ganun eh. No? Hindi na po dapat ganun. Yung mga mapaghangad, nangangalunya din po kayo. Hindi lang po ang adultery ay sa mga may asawa. Literally, we are the body of Christ. Kung anong ginagawa natin sa ating katawan, sa mga kamunduhan pa, that is adultery, spiritual adultery po. Yun po yung concept, no? And pag gusto niyo po, kontakin niyo ako ha. Pag gusto niyo akong kausapin, marami po akong nakausap this week. Tuwan-tuwa sa akin yung nakausap ko eh. Naging vibes ko pa siya. Reverend, kapit tayo ha. One of these days ha. Kasi doon sa
clubhouse namin ngayon, medyo yung mga empleyado doon, kala nyo sila na yung may-ari eh. No, ang susungit, di kailangan kong kausapin yung pinakang manager nila doon. No? Di, biglang nagbaitan, ano po? Biglang nagbaitan. And ganun lang po yun eh. Totoo din po yun eh. Sa aspeto na ito, Proverbs 6:30, mabuti pa daw nga yung nagnakaw ng nagugutom. Kaya siya nagnakaw kasi nagugutom siya. Kesa sa mga ngalunya. Bilhin nyo? Grabe, no? In spiritual aspect, yung ginamit ni Pastor doon sa church. And pakiasas natin mga sarili natin kung saan pa tayong mga bagay na nangangalunya. Hindi yung physical, hindi yung may kabit. Spiritual. Ano pa ba yung mga hindi na natin dapat ginagawa? That is spiritual adultery. You are conforming to the pattern of this world, etc. Uso-uso, bagay-bagay. And sa 23, panoodin nyo kami. Andun kami sa... Andun kami. Ayun. Brother Jojo, sama ka. Punta tayo sa Ek, Bulaga. Paborito ni Aya yon. Aya, hello Aya. Peekaboo! Tatago siya sa kortina eh. And hope so, hindi tayo katulad ng mga ilan na yon binanggit. Sa bagong tipan, talon tayo. Another word na magnanakaw, thief, thief. Na po. In Luke 12:33, tandaan nyo, sa presensya ng Diyos, ganda ng kanta ni Dia. Thank you, Bebe, for your souvenir song before you go. No thief approacheth the presence of God. Walang magnanakaw, makakalapit sa Diyos. kasi madaming nanakawin sa Diyos eh. Patawa lang po ha. Mga ginto. Kaya walang magnanakaw makakapasok sa langit. Kasi puro mamahaling bato dun. Wala. Hanggang dito lang ang magnanakaw. Magnakaw na kayo. Kayong mga hinayupa kayo. Nakawan nyo na lahat yung mayayaman dyan para ala Robin Hood kayo kung ano man. Pero sa langit, wala kayo. Kaya tiyakin natin ha, walang nalahian ng magnanakaw na papasok sa langit. Kasi baka may makalusot na magnanakaw doon. Grabe. Sa tingin nyo, systematic theology, may makakalusot na magnanakaw? Malabo. And syempre, 1 Peter 4:15, pag nahuli ka, wag ka daw maging katulad ng isang magnanakaw. Di ba? Do not suffer as a thief. 1 Peter 4:15. Kung Luke 12:33 kanina, Ma'am Jane, 1 Peter 4:15. Do not suffer as a thief. And, sa Synoptic Gospels po, again, sino ang kasama ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Galing ano? Tip na naman! At yung tip na yon, mabuti pa yon, nag-acknowledge, Panginoon, wag mo ako kakalimutan ng talino nung magnanakaw na yun. Panginoon, wag mo ako kakalimutan pag nandun ka na sa paraiso. Simple lang, Simple, may pananampalataya. Mabuti pa itong magnanakaw na ito, may pananampalataya. Alam niya na may kasalanan siya. Compared doon sa mga pagmataas, sabi nga,
All throughout the synoptic, di ba, yung sa cross of Calvary, oh. Thief. Ayan, sikat yan. Yeah? Dalawang tip na yon. Pinagitnaan pa ang Panginoon. Kaya nga, sabi namin doon sa dalawa namin bago adopted, sige, paggitnaan niyo si Chip PNP. Sawa na kami dyan eh. Diba? Sila yung dalawa doon. And, alam niyo, sa mundong ito, kung ano-anong bagay pa ang prioridad ng marami. Huwag natin sila pagtakahan kasi wala sila sa Panginoon eh. Pero yung prioridad na yun, kung gagamitin din natin sa tamang paggamit, ano po, pwede ko nang baguhin yung paraphrase ko kanina. Mas mabuti tayo sa magnanakaw. Kasi pangit yun pag ginamit yung phrase na yun. Mas mabuti pang magnanakaw sa mga Kristiyano. Payag ba kayo doon? Mas mabuti pa ang mga magnanakaw kesa, kasi ang gaganda ng katangian pa pala nila, sila nahihiya. Yung talent nila, ang galing talaga, ginagamit nila. And can we bless naman the Lord? I hope na bless kayo sa worship team natin, sa ministry ito, na yung mga talents nila na ibibigay. Yung mga magnanakaw, ang galing yan sa talents nila. Alam nila yan. May dalang lagari yan, paakyat bahay, may pampausok yan para hindi ka magigising. Kumpleto yan sa props, mga paakyat bahay. Kahit ang lalaki ng mga bakal ninyo dyan, napapasok Bakit napapasok, di ba? Kahit lagyan yung kuryente, napapasok Oh. And napapanood nyo sa CCTV, di ba? Ang gagaling, Ang gagaling. But anyway, katangian nila yun Yan ang ganda, ginamit ng Panginoon ang katangian na yun. At ngayong umaga, gusto kong gamitin na paalaala sa atin lahat. And alam nyo, dito po ako, Sister Jane, sa aking key verse. John 10:1. Sino po ang may tinatawag kasi sila dito mga kamanggagawa dito. Pag sa kanila, si Sister Michelle daw ang kanilang pinuno sa pambubuli kay pastor. So, sino ang pinuno ng mga magnanakaw? John 10:1. Sino? Sabi sa John 10:1, itong key verse ko. Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth. Talaga magnanakaw. Akyat bahay. But climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. Sabi, And alam natin sa chapter 10 ng John, sino po ba yung thief na yun? Yung thief na ito, itong ginagawa niya sa buhay ng isang tao. Pero kung Christian ka na, mas maging quid daw tayo. Bakit? Ang sabi ng John 10:10, he comes to what? To, number 1, steal, of course, kill, and destroy. Yung tatlong yon, nanakawin niya literally, ang mga bagay sa isang tao, oras, okay ba mga oras nyo? Prioridad nyo ba si Lord? Prioridad nyo ba pagbabasa ng Bible? Prioridad nyo ba pag pananalangin? Prioridad nyo ba mag-share? 4 lang naman yung trabaho natin dapat di ba? Prioridad nyo ba magsamba tuwing Sunday morning? I hope. Ang sasarap nga ninyo ngayon, nasa inyong mga tahanan. God bless you. No? Hindi namin kayo. Kasi talaga naman hindi rin tayo kakasya titignan ko, baka naman iinit na ang mga manggagawa. Hatiin na namin ulit. Maglagay tayo ng panghapon din nating worship. Pero yung practicality di ba? Ngayon pa lang may mga nagre-react na Parang Facebook, may react kaagad ng ng mga unavailable. Mga ganon. Okay. Yun nga
Bababawasan pa ng 2, no? Okay. And, clear eh. Steals, kills, papatayin niya. Sa pamilya, hindi naman siya papatay lang ng physical eh. Sa mga aksidente, pag wala ka kay Lord, wala kang proteksyon, papatayin ka talaga ng dyablo para makuha ang kaluluwa mo. No? Nanakawan kayo ng saya, nanakawan kayo ng literal na mga bagay-bagay sa mundo. And sorry, dun sa steal ng dyablo na yun, alam na natin yun, hindi naman yung panakot eh. Panakot ni Sister Ningning yun eh, mga hindi nagtatights, bahala kayo. O, di ganun yun. Sabi nga ng treasurera natin. And third, i-destroy niya kayo. Di ba madalas na yung kinukwento ni Pastor yung ilustrasyon na yun eh. Yung mga wala sa Panginoon, ulitin ko po, ang dami na namin nakikita, kawawa eh. Alam nyo ngayon kahit dito sa Paseo, hindi ako nagbibigay eh, kasi alam nyo yung mga kapwa bata, bit-bit na nila yung bata din, alam mo sindikato eh, namamalimos. Anong klaseng mga magulang ito? Kasi ang prioridad dapat ng magulang, itataguyod nila ang kanilang mga anak eh. Hindi ipanglilimos. No? Ako naniniwala ako, pastor, wala silang kabuhayan. No. Pwede kang maglabandera. No? Pwede kang pumasok na kung ano. Ha? Katulong o whatever. Eh, magkakatataka ka, sila na mahihirap, sila pa maraming anak. Hindi nila anak. Sindikato yun. Alam namin yun. No? And bit. Ang galing na ng props nila ngayon, ang paawa nila, mas malaki-laki lang na bata, may bit na baby ngayon. Kapatid daw niya. At alam nyo, ang tatalino. Sino nakakakita ng kotse ko? Diba? Araw-araw ko hinahatid sundo si Dia eh. Pag kotse ko na, hindi nalalapitan. Bakit? Alam nila eh. May PNP. Oo, may pulis. Alam nila, illegal yung ginagawa nila eh. No? Bit-bit, karay-karay yung... wala namang magawa gobyerno natin eh. Wala namang ipapakain talaga DSWD para hulihin yung mga yan, kunin. Wala eh, tatakas at tatakas din eh. Wala. Ano na yan eh. Para ano yan ang mga pangyayaring wasak ang mga buhay, destroyed, sabi nga. Kasi, inuulit ko yung ilustrasyon ko dati balik lang tayo. Ang isang totoong anak ng Diyos, sabi nga ni Pastor Rico, hindi mamamalimos. Brother Rico, di ba sir? Will not beg bread. Paborito ni Pastor Rico yun eh. Kung ikaw sige, sakali na ang mga magulang mo wala sa Panginoon dati, ipinanganak ka, tapos mahirap kayo, ganito dapat ang buhay mo. Pag nakilala mo Panginoon, huwag ka nang gumaya dun sa dati. Kasi yung dati, mamamasukan nga, magko-construction, mag-aasawa, mag-aanak, nagtotong-its, magda-drugs, mag-iinuman. Ano nangyayari? Nandun yung tatlo eh. Yung pinagtrabahuhan, isusugal, iinom, ibibisyo, walang iuuwi sa anak, inanak na binuntisan, na kapwa din mga mahihirap. Ano mangyayari? Yung issue doon, alam na natin. Nawawasak. At minsan, mismo na yung asawa ang sasaksak. Patay. Literal. Babatuhin ng malaking kaldero, pupukpukin. Kung si Sister Michelle, pupukpukin ko sa kaldero yan, sabi niya eh. Kilala niyo na kung sino yun. Pupukpukin niya ng kaldero. Pero, pero kung yung construction na yun, worker, makakakilala kay Lord, attend ng church pag Sunday, oy brother, parang si Brother Ruel, pakigawa naman sa bahay yung aircon, di ba? Pakiganon. Ganon. Ano kay? Dadami yung mga kapatiran na, then, alam ko ngayon, alam niyo natutuwa ako, kahit papano, may nabalitaan ako eh.
Yung dating alaalalay lang, foreman na daw ngayon. Foreman na. Alam akong mga cherubim eh. Foreman na daw ngayon. Big time na daw ngayon. Yung dating alaalalay lang. Di ba? Ako na lang yun. Ako na lang nakakaalam nun. Kahit papano, dahil naatasan, yun, tataas ka eh. Magiging foreman ka. Ha? At someday, kung may mayaman sa church, doon sa malaking church, gusto ko lumipat doon eh. Ikaw na magpatuloy ng negosyo ko, papamana ko na sa itong pagiging contractor ko, ikaw na. Wow. Yun naman ang susunod kong titignan doon sa foreman kung ipapamana sa kanya talaga, gagawin siyang contractor. Sa kanya yung yaman, kanya yung construction company. Titignan ko yun. Ganun yun. Alam niyo, doon sa isa kong for God's glory, sinabi ko sa kanya, Brad, alam ko answer prayer ako sa iyo. Kasi nang makausap kita doon sa bikutan, nang dalawin ko ang Kuya Angel ko nung buhay pa siya, wasak din ang buhay mo. Na-sharean kita, nakilala mo ako dahil sa apelyido ko. And sabi ko sa kanya noon, nung nandun kami sa bikutan, share ako sa kanya, kabats ko nung grade 6. Alam nyo ngayon, ano na siya? Pastor na rin. Ha? And I don't have to mention, sabi ko sa kanya, I know, answer prayer ako sa iyo, nang sharean kita, nagsisimula pa lang ako magpastor doon. 20 years na daw siyang pastor. Di ba? Ako 34. Nung bata pa akong pastor noon, dalawin natin si Kuya Angel. Ganda. And wasak na buhay, maayos na buhay ngayon. Nakakulong yun sa bikutan. And expectant siya, makikita kami sa jubilee namin. Expectant din yung mga dating, sabi ko lang, hingi na ako ng tawad doon sa messenger namin eh. Patawad. Kung grade 6 tayo, nabully ko kayo kasi anak ako militar noon eh. Walang hiya ako noon. Talagang nilalagay ko doon. Parang hindi sila maniwala na pastor na ako ngayon. Kasi martial law days yun eh. 1973, 74, 72, 77. Di bodyguard ako noon. Ako na nga ngayon ang binubuli. Dati, over the bakod kami doon sa Makati Catholic School. Suntukan, di ba? Bandayan mo si Jan, baka nag-over the bakod dyan. Jan, doon, sila Matmat. May over the bakod ba doon sa school nyo? Meron daw. Tandaan nyo, hanggang makatapos ako ng masteral program ko, si Pastor, school bukol, inaamin ko yon. Sa academics, school bukol ako. Ang tatanungin ko nga sa kanila doon eh. Hinahanap ko yung grupo ko doon eh. Yung brothers na yon, yung kambal. May kambal akong barkada doon eh. Pinaiyak namin yung mga teacher namin, pinagsasampal sila, pero pagdating sa akin, kasi alam na anak ako na opisyal, tumigil yung teacher, di ba? Ganun yung kawalang-hiyaan namin dati. Naalala ko yun. Ang memories ko matalas pa naman. And sabi ko nga, Lord, salamat sa katatayuan ko ngayon. Diba, dati minisay ko na yun. Ilang beses na akong gustong patayin ng Diablo. Maliit pa ako, muntikaan na ako malunod. Drag race, sa bisikleta muna. Semplang ako, malaki dito yung sugat ko. Drag race, yung motorbike, motocross, pinauso namin sa Port Bonifacio yun eh, doon sa libingan ng Bayani. Sad ang tuhod ko, kaya marami akong mga, dito, ano tawag doon? Piso ba yun? Mga, sa motocross. Tapos yung nagda-drag racing kami sa Makati Avenue, kami nagpauso nun, kulelat na lang yung mga bago ngayon, drag racing.
Ano yan, 1974-75 yung panahon na yun. No, ang babata namin. Sa Intercon Hotel, nandun kami, napanood namin paano binaril. Ano ba? Pero hindi ko nababanggitin. Ah. Umiikot yung coaching, barkada kami, tatama kami sa acacia tree, Muntikanan. Panahon ko ni Sister Michelle, alam niyo yun, no, na, ba't naman tayo ilaw doon? Nag-ground ba tayo? Yeah. Or, sa concept na yon, dami na pong panahon na gusto akong patayin ng Diablo. Naalala niyo ang Panginoong Jesucristo, baby pa lang, gusto nang patayin. Kasi meron palang plano ang Diyos eh. Pakialaala ang inyong mga buhay dati. Kaya nga, Sister Helen, make sure, yung katatayuan mo ngayon sa Panginoon, no? Hindi tayo kayang physically patayin ng Diablo. Kasi, ang Diyos ang may hawak ng buhay natin. And, kung magiging prioridad natin, kaya pala yun eh. Yun yung mensahe ko ngayong umaga. Ang dami na dito mga tagapangalagang nagdaan eh. Si Pastor Rico, ang dami niyan, kalusugan. Ayan, no? Si Brother Joey nga, oh. Brother Joey, pangatlong buhay na Brother Joey. Si Pastor Louie, pangalawa pa lang, no? Pastor Louie. Miracle Man. Anong tawag kay Brother Joey kung pangatlong buhay na? Ano mga? Kasi meron tayong, kung merong $1 million man, meron din tayo ditong $1 million women. Ayan si Ma'am Joycey. Diba? COVID girl yan. Si COVID girl. Dami. And si Pastor, so far, nandito po sa inyong harapan ngayong umaga. Ano mo pwede ipamanik sa inyo? Well, balik ako sa aking pong tema. Kayo po lahat ay aming patuloy na hinikayat. Kasi may pahabol lang po ako mga verses no, na napakaganda, pwedeng tignan. Itong John 10 na ito, very clear na si Satan po ang pinuno ng mga magnanakaw. Pero at that time, this is symbolic, illustration of the Lord. Ginamit niya, pero inyo pasinin ninyo, ginamit niyang pangpapaalaala ang isang katauhan na para bang pinapamata niya sa mga hinirang niya sakali, di ba? Na mabuti pa ang mga magnanakaw kasi may prioridad sa buhay. May prioridad sa buhay. Hindi natin sila para gayahin. Kaya nga, sa systematic theology, sinasabi ko sa inyo yun eh. Wag na wag ha. Kasi yung iba, ganito ang patawan nila. Ang gagaling daw nilang magbasa ng Bible. So, mga doktrina nila ganito eh. Patayin ng ilaw, tapos bubuksan ko yung Bible, tatapat ko kung saan, yun yung pangungusap ni Lord sa akin doon. So pag tapat niya ng daliri niya doon, si Judas nagbigti, pero hindi niya magawang magbigti. Kasi yun daw gagawin niya eh, pag kung ano yung tinapatan, may mga iba-ibang paraan ng nila ng Bible eh. Di ba? And nakakalungkot kasi maling paggamit. No? And meron naman, ako yun. Ako yung sugo, ako yung ganito, ako yung pantas, etc., etc. Eh ngayon, wanted. Ako yung anak ng Diyos. Bakit kaya wanted? Iba-iba eh. Kasi walang kaalaman eh, ang tao. Walang prioridad. And I praise God, Sister Helen, may prioridad ka na ngayon sa mga nanonood po sa amin ngayong umaga. Hindi ko siya para itaas. Tingnan niyo po yung prioridad niya. May karamdaman po siya. Pero, yun po yung healing niya sa amin last Sunday.
Gusto niya po niya mag-worship every Sunday. Pray niyo po ha, yung kakayanan ng kalusugan niya. 3 times a week po siyang dinadialysis. Tayo, mga nakiupo sa ating tahanan, masasarap ang buhay. Ano ang ating mga prioridad sa buhay? And timely ka, Sister Helen, I was not really expecting kasi baka nga physically, but I'm using you now as an illustration for God's glory. God bless you for your priority in life now. Na kahit ano yung pinagdadaanan mo sa iyong kalusugan, ang prioridad mo ngayon ay I hope tayong lahat ngayon ay mapaalalahanan. Walang tinataas si Pastor. Timely lang to, leading ni Lord. Ang pangyayari, kompleto tayo ngayon dito. Yung mga brethren natin sa abroad. Ano po ang prioridad pa natin sa buhay? And, siguro napakaganda nung, diba, paulit nga. Worship team, mali nga kayo. Ulit natin yung in His presence. Yun lang yung song na yung pasadaan natin. Before we pray. May this be our priority this morning. May this be our priority that we will be always in His presence. Di ba? Yung kanina, bebe. Mas maganda ta. Thank you. Thank you, Papa. Good morning po. Hello po. I think your presence po. Amen. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Yung ano na, switch ng screen. Switch ng screen. Oh, Lord God, love your presence, need your presence, Jesus. Oh, sing all of my life. And all of my life, I've searched for you, Lord. You called me to your side with all of my heart. I'm desperate for more. Your presence is my life, the cry of my heart. To be where you are, Lord, it's to be where you are. I love your presence. I love your presence, Father. Where you are is where I wanna be. Hidden in your voice, it's everything
Amen. And sa mga kapatiran po, I pray, replay nyo na lang po, blessed song. I pray yun po maging inyong prioridad sa buhay. I would just like to acknowledge, no, in God's presence, napakahalaga po eh. Lalo na sa mga nangyayari sa huling panahon. And very timely po, andyan po yung aking apo. Early morning daw po yun, magtuturo na. Yung presence namin, gusto tumawid sa kabilang bahay. No, And we have a lot of video, pag ano po, sa mga... And, ano po ang heart natin, di ba? And, totoo po kaya, no? Nakaka-dance kayo, o mga gusto nyo dance, yung mga TikTok pang... dance of heaven na dapat eh, di ba? Dance of heaven eh. Mga anak, tinuturuan pa ng kung ano-ano eh, napakikita ko pa sa Facebook. Huwag na po. Dance of heaven na lang ituro ninyo. Di ba? And hindi na dapat nakikiayon sa paraan ng mundo. And I hope po sa inyong lahat, ang maging prioridad na po natin ay yung buhay sa presensya ng Panginoon. Let's pray. Lord, hindi ka po namimilit. But with all your words, Lord, na pinaunawa sa amin, as we prepare for your second coming, and nandiyan na nga po lahat, Lord, na mga events, mga biblical prophecy, scientific discovery, even the other day, na-locate na daw po nila ang Noah's Ark, etc., sa Turkey. Matagal na po yun. And the Ark of the Covenant, nasa ilalim lang daw po ng bundok ng Mount of Olives, etc., Kayo po nakakaalam. But Lord, our hearts this morning, alam niyo po kung ano yun. To be in your presence, Lord, sa takdang panahon. These are just all biblical facts, Lord, truths na tinitingnan ng marami. Isang ilustrasyon ko nga po, Lord, huwag kaming maging katulad ng manok. Ang manok po ay kahig ng kahig para makakain, hindi niya alam lumulubog na siya. Marami rin pong Kristiyanong ganoon, kung ano-ano daw po mga programa, kaalaman, ang kanilang mga hinahangad pa sa buhay. Lord, sapat ka na. Sapat ka na. Sapat ka na, Lord, i-astound kami, amaze kami sa mga paraan mo sa buhay namin. And Lord, wala na kaming hiling. As per your ministry, Lord, we would like to continuously just worship you, Lord, sa takdang panahon, in your presence. As of now, tinitingnan mo kami, Lord, kung magiging karapat-dapat kami sa presensya mo. As per your call sa Holy and True Christian Fellowship, isang paraan ng ministeryong may kabanalan at katotohanan. May we be reminded, Lord, lalo na kaming mga nandito po, magkakasama sa pananampalataya, sa technology. Lord, napapanahon na. Napapanahon na po, kayo ang aming maging prioridad sa buhay. Kalooban mo, mga paraan mo, Lord, yun maging prioridad namin. Hindi na po ang mga bagay sa mundong ito. Lord, because as I have shared already, Lord, you will give the desires of our hearts. Automatic na yun, Lord, the delight. As we delight in your will, Lord, you will give the desires of our hearts. Lahat po. We seek your kingdom. All shall be added. Hindi po sa maling motibo. Hindi po sa maling hangarin, makamundo. But Lord, per level of our faith, you will always bless us, Lord, sa inyong paraan. Lord, sa mga kapatiran sa kanyang-kanyang katatayuan, very clear po ang Bible, kayo po ang maging prioridad namin. Ganon din sa mayayaman, mahihirap, mayayaman naming kapatiran, kayo po maging prioridad. Mayayaman, hindi nila maibigay po ang time nila, kaya nilang ibigay daw ang pera nila, etc. Pero minsan din nga, Lord, hindi na rin maibigay. Mahirap naman, wala na nga maibigay, Lord, sa inyo, hindi pa rin maibigay din ang oras nila. Galing sa trabaho daw, pagod, etc. Kung ano-anong dahilan. And for us, Lord, in this ministry, Lord,
Teach us, Lord, na kayo po ang aming maprioridad sa buhay na ito. Pagpalain po ang aming kabuuan pong ministeryo as we await your second coming. Anumang oras, Lord, anumang oras, kayo nakakaalam. In Jesus' name. Amen. 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 And kagalakan po ni Pastor, patuloy kayo ay makakapiling o nakapiling at patuloy pa sa ating pong masusunod na